Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang Pi Network laban sa Stellar XLM. Kaya isa po itong tech battle. Alam nyo ba na ang Pi Network at Stellar XLM ay parang magkapatid sa teknolohiya? Pareho po silang mabilis, mura ang fee at eco-friendly. Pero kung papipiliin ka, saan mas ligtas at mas malaki ang kita? Sa luma na pero subok na XLM o sa bago at sikat na si Pi Network? Sa mundo ng cryptocurrency, madalas nating nakikita ang mga coin na naglalaban-laban para sa atensyon ng publiko. May mga sumisikat dahil po sa hype at mayroon namang nananatiling matatag dahil sa kanilang utility. Ngayon sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang dalawang dampuhalang pangalan na may napakalalim na koneksyon na hindi alam ng karamihan. Ang Stellar na kilala bilang solid asset para sa global transaction at ang Pi Network na hawak ng milyong-milyong tao sa kanilang mga mobile phones. Magkaiba man ang kanilang diskarte sa market, ang kanila pong core technology ay nagmumula sa iisang ugat. At bago po natin silipin kung alin ang mas karapat-dapat sa ating oras at portfolio, kailangan muna nating tingnan kung paano binuo ang kanilang mga imperyo. Ayan. Simulan po natin dito kay Stellar. Ayan. Siya rin ay mas kilala sa ticker symbol na XLM. Ito ang tinatawag nating veteran sa industriya. Inilaunch ito noong taong 2014, kaya naman matagal na itong subok sa iba't ibang cycle ng crypto market. Ang pangunahing lakas po ng Stellar ay ang tiwala ng mga traditional na institution. Hindi lang ito basta digital asset na binuo para sa speculation. Ito ay may mabigat na real-world infrastructure. Gamit na ang XLM ng mga dambuhalang kumpanya tulad ng MoneyGram at IBM para sa kanilang mga cross-border operations. Ang pangunahing utility po ng XLM ay ang pagpapadala ng halaga o liquidity sa buong mundo sa loob lamang ng ilang segundo. Ang pinakamagandang bahagi rito ay ang transaction fee na halos libre na kung ituturing. Nagagawa nitong tulay ang iba't ibang fiat currencies ng walang aberya. Kung gusto mong magpadala ng pondo mula sa ibang bansa patungo sa isa pa, ang Stellar Network ang isa sa pinakamabilis at pinakamurang daan ngayon sa blockchain space. Ngunit kung pag-uusapan naman natin ang kahinaan, ang Stellar ay hindi po isang meme coin o social coin. Ibig sabihin, wala itong agresibong marketing na nakabase po sa hype o matinding ingay sa social media. Dahil nakatutok sila sa institutional adoption, mas mabagal at mas steady ang pag-akyat ng presyo nito kumpara sa mga token na mabilis mag-pump dahil po sa trend. Ito ay para sa mga investors na naghahanap ng stability at totoong gamit sa totoong buhay. Yan, dito naman po tayo kay Pi Network. Ang itinuturing naman po siya na social crypto giant. Kung ang Stellar ay may backup ng mga korporasyon, ang Pi naman ay may hawak ng masa. Sila po ang hawak ng masa. Ang pinakamalaking lakas ng Pi Network ay ang kanyang community. Sa kasalukuyan, mayroon silang mahigit 55 million pioneers sa buong mundo. Sa laki ng bilang na ito na ang isa sa pinakamalaking active community sa buong kasaysayan ng cryptocurrency space. Pagdating po sa utility, iba ang diskarte ng Pi. Sa halip na tumutok sa mga bangko, sinusubukan nilang magtayo ng isang sariling ekonomiya na direktang gumagana sa loob ng mga mobile apps at sa pamamagitan ng tinatawag na barter system. Kagaya ng mga initiative sa Global Consensus Value or GCV. Ang layunin ay payagan ang mga karaniwang tao na magpalitan ng mga produkto at serbisyo gamit ang Pi coin mismo
nang hindi na kinakailangang dumaan sa tradisyonal na pera. Subalit ang pinakamalaking hamon o weakness ng Pi Network sa ngayon ay ang katotohanan na hindi pa ito lumilipat sa open mainnet o hindi pa ito nagkakaroon ng fully official open mainnet. Marami pa ring technical hurdles tulad po ng malawakang KYC verification at ecosystem migration ang kailangang malampasan bago ang Pi ay magkaroon ng tunay na market value na maaari mong i-trade ng malaya sa mga pampublikong exchanges. Sa madaling salita, ang tagumpay nito ay nakasalalay pa rin sa huling yugto ng kanilang development. Ngayon, bakit sila magkamuka? Bakit magkamuka nga ba itong si Stellar at saka Pi Network? Dito napapasok ang technical link. Sa simpleng paliwanag, ang Pi Network at Stellar ay magkamukha dahil pareho silang tumatakbo gamit ang tinatawag na Stellar Consensus Protocol or SCP. Ang SCP ay isa pong algorithm na hindi nangangailangan ng napakalaking kuryente o high-end na mining rigs tulad ng Bitcoin. Sa halip na gumamit ng proof of work, gumagamit ito ng isang sistema kung saan ang mga nodes ay nagtitiwala sa isa't isa sa pamamagitan ng mga quorum slices. Dahil dito, nagagawa nitong magproseso ng mga transaction ng mabilis at ligtas ng walang mabigat na epekto sa ating kalikasan. Kaya ang masasabi ko po ay ang Pi Network ay binuo gamit ang mismong blueprint ni Stellar. Kaya naman kung mapapansin po ninyo ang bilis ng transaction, ang mababang bayad at ang efficiency ng Pi sa inyong mga cellphone, iyan ay dahil sa matatag na pundasyon ng technology na hiniram at inangkop nito mula po sa architecture ng Stellar. Ngayon, alin naman ang mas malakas na ecosystem? Kung susuriin natin kung alin sa dalawa ang mas malakas na ecosystem, kailangan nating tingnan ang magkaibang aspeto ng tagumpay. Pagdating po sa institutional adoption, walang duda na panalo rito ang Stellar dahil po sa kanilang mga kasunduan sa mga financial titans at sa pagiging regulated ng kanilang network sa loob ng maraming taon. Ngunit kung ang pag-uusapan naman ay mass adoption sa antas ng mga karaniwang mamamayan, yan, ay lamang ang Pi Network dahil nagawa nitong ipasok ang crypto sa kamay ng milyong-milyong tao na walang alam sa komplikadong aspeto ng blockchain noong una. Pagdating naman sa price potential, ang aking opinyon, ang dalawang ito ay may magkaibang mukha ng peligro at oportunidad. Ang Stellar ay isang stable asset na may predictable na galaw dahil nakadikit ito sa utility ng mga institution. Sa kabilang banda naman, ang Pi Network ay maituturing na isang high risk, high reward na asset. Kapag naganap ang opisyal at fully transfer nito sa open mainnet, ang presyo nito ay maaring makaranas ng matinding volatility dahil sa laki ng supply at demand mula sa 55 million pioneers nito. Kaya sa kabuuan, kung ang hinahanap mo sa kasalukuyan ay isang asset na sigurado, subok na ng panahon, at saka may direktang koneksyon sa global financial system, si Stellar XLM ang para sa iyo. Ngunit kung ang hanap mo naman ay isang bago, sariwa at may dambuhalang community na may malaking potensyal na sumabog ang halaga kapag nagbukas ang market, ang Pi Network ang maaari mong tutukan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas. Depende po sa uri ng diskarte na nais mong ipatupad sa iyong crypto journey. Ang mahalaga ay maunawaan ang technology sa likod ng iyong mga hawak na asset upang hindi ka basta-basta magulat sa mga susunod na galaw ng market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood.
maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.